walang bagay sa kalangitan sa gabi ang kasing hiwaga ng mga shooting stars. Oo, mas nakakamangha mga kometa, pero makikita lamang silang dumadaan kada 10 hanggang 15 taon. Sa malinaw na gabi, tiyak na makakakita ka ng hindi bababa sa isang shooting star kung meron kang kakaunting pasensya. Sa totoo lang, mas angkop na tawagin na meteors ang mga shooting star na ito. Karamihan sa mga ito ay dati ng bahagi ng asteroid belt, pero nabangga at napalayo sa kanilang orbit ng isang planeta at naging sanhi para ito'y bumagsak sa lupa. Ayon sa NASA, humigit kumulang 48 tons ng mga meteor ang nakakapasok sa ating atmosphere araw-araw. Sa 25 million na meteor na pumasok sa ating atmosphere dahil sa gravity, halos 17 lamang dito ang nakakarating sa lupa natin at pinupuntahan ng mga tao para gawing meteor collectors. Pero hindi lahat ng meteorite na bumabangga sa Earth ay pantay-pantay. Tulad ng naunang nabanggit ko kanina, karamihan sa mga ito ay nagmula sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at ng Jupiter. Ang ilan ay nagmula sa mga debris track ng kometa na dumaan sa Oort cloud sa Kuiper belt. At sa isang pagkakataon, nakakuha ng ating mundo ng meteor na nagmula naman sa labas ng ating solar system. At sa pangkalahatan, may 3 yugto sa buhay ng isang shooting star. Tinatawag silang meteoroids habang naglalakbay sa kalawakan. Kapag sila ay nagliyab sa gabi sa kalangitan, tinatawag naman na silang mga meteor. At kung makakalusot sila sa ating atmosphere, tinatawag silang meteorites. Ang pagmamatyag ng mga meteor na tumatama sa lupa ay hindi karaniwan. Karaniwan silang natutuklasan ng maraming taon pagkatapos ng pangyayari. Paano ba natin na nalalaman na sila ay nagmula sa kalawakan? Well, sila kasi ay may edad. Sa lupa, ang mga bato ay paulit-ulit na nire-recycle pero napakabagal nito. At sa kahuli-hulihan, mga ilang bilyong taon na ang edad nila. Ang mga pinakamatatandang bato sa lupa natin ay may edad na 4.5 billion years old, kumpara sa pinakamatandang bato sa lupa na may edad na 4.25 billion years old. Ito ay dahil ang mga bato na ito ay nabuo kasama ng solar system at hindi naranasan ang malaking pagbabago mula noon. Ang mga meteoroids ay kumikilos ng mabilis dahil sinusundan nila ang orbit ng Earth sa paligid ng araw. Ang Earth ay kumikilos ng mga 18 miles per second habang ito ay kumikilos sa paligid ng araw. Ang mga meteoroids ay dapat na kumikilos nang hindi bababa sa bilis na ito para maiwasan ang pagkabangga sa araw. Dahil maaring tumama sa atin ang mga meteoroids mula sa anumang direksyon, ang kanilang bilis na may kaugnayan sa Earth kapag sila ay pumasok na ng atmosphere natin at nagliyab ay maaring mag-iba mula sa 7 hanggang 44 miles per second. Ang Oumuamua ay ang unang interstellar object na natuklasan na pumasok sa ating solar system taong 2017. Ang kanyang intergalactic na pinanggalingan ay nakilala batay sa direksyon sa kanyang pinanggalingan at ang kanyang relative speed sa paglalakbay nito sa araw. 2 taon pagkatapos ito, naganap ng iba pang posibleng extraterrestrial visitors sina Harvard Professor Avi Loeb at ang kanyang undergraduate na si Amir Siraj sa database ng Center for Near-Earth Object Research para sa anumang kakaibang meteor. Nakilala ni Siraj ang potential na isang item noong 2014 na bumagsak sa lupa malapit sa baybayin ng Papua New Guinea sa loob ng ilang araw. Ang meteor ng 2014 na opisyal na tinukoy bilang CNEOS 2014-01-08 ay naglalakbay ng mga 28 miles per second kumpara sa Earth batay lamang sa datos na makikita sa CNEOS database. Ipinakita ni Siraj ang mga numero at natuklasan niya na ang meteor ay pumasok sa atmosphere sa likod ng planeta habang ito ay umiikot sa paligid ng araw na nagbibigay sa meteor ng bilis na 37 miles per second kumpara sa araw na mas mabilis kaysa sa anumang bagay sa solar system. Ang bilis na ito pa lang ay sapat na nagpapahiwatig na maaring ito ay isang interstellar na visitor. Ito ang kauna-unahang detection ng object na mula sa labas ng ating solar system na ginawa naman ni Amir Siraj at Avi Loeb kung ang na-discover nila ay isang interstellar meteor. Ang pagpapatunay sa kanilang natuklasan ay ang huling gagawin dito. Pero meron lamang isang problema. Ginamit nilang datos mula sa CNEOS database na nakuha sa pamamagitan ng isang pagsasama sa pagitan ng NASA at Department of Defense. Kailangan ni Siraj at Loeb na malaman ang mga margins of error na nauugnay sa kanilang data para suportahan
ang kanilang kahanga-hangang pahayag. Pero ang ganitong impormasyon ay sekreto dahil ito ay pag-aari ng Department of Defense at maaaring magamit ng mga kalaban ng Estados Unidos. Ang kanilang artikulo ay natulog ng 3 taon na walang gaanong impormasyon. Ang dalawa ay nagmungkahi ng mga hangganan sa pamamagitan ng pagkukumpara ng iba pang mga meteor sa database ng CNEOS sa mga pampublikong datos na magagamit. Pero ang masusing pananaliksik ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng konkretong opinyon. Hindi ito napatunayan hanggang sa isang memo mula sa US Space Force noong 2022 ang nagpatunay na ang CNEOS 2014-01-08 ay isang interstellar na bagay, kahit na meron silang kumpirmasyon ng kanilang mga numero mula sa isang unnamed source. Kahit na nakakaintriga ang katotohanan na ang mga meteor na ito ay nanggaling sa labas ng ating solar system, ang iba pang kakaibang katangian ng CNEOS 2014-01-08 ang nag-udyok kay Avi Loeb, ang propesor ni Amir Siraj, na mag-isip ng ilang kamanghamanghang mga posibilidad. Ang meteoroid ay gumagalaw sa bilis na 37 miles per second relative yan sa araw. Kailangan itong manggaling sa gitna ng isang alien solar system o maglakbay mula sa isang malayong rehiyon ng galaxy para maabot ang ganitong uri ng bilis sa ating system. Bukod pa dito, napakahirap nito. Ang pinakamatitibay na meteors na nasakop ng Earth ay pangunahing binubuo ng mga bakal. Inihahalin tulad din na Siraj at Loeb na dapat na halos doble ang lakas ng CNEOS 2014-01-08 patay sa mga pagsabog nito at mga inaasahang taas na mga ito. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa lahat ng bagay na kanilang naikumpara sa CNEOS database. Ang mga nakakagulat na natuklasan na ito ay nagpapahiwatig na maaaring umusbong ang meteor na malapit sa isang supernova o neutron star merger, kung saan maaring nakakuha ito ng mas mabigat kaysa sa karaniwan nitong komposisyon at kakaibang bilis. Sa palagay ni Loeb, maaari itong mayroong artificial na simula. Kahit man-made o natural ang pinanggalingan ng CNEOS 2014-01-08, ang posibilidad na mayroong mga nalalabing interplanetary debris fragments sa Earth ay kamangha-mangha. Naglalayong mag-organisa ng $1.5 million expedition si Avi Loeb para hanapin ang mga piraso ng debris na may sukat na pebble mula sa labas ng solar system sa ilalim ng Bismarck Sea sa baybayin ng Papua New Guinea. Dahil sobrang nakaka-excite sa kanya ang ideya na ito. Ang strategy ay simple lamang. Naglalayon si Loeb na umupa ng isang bangka at suriin ang isang lugar na may sukat na 40 square mile sa ilalim ng karagatan gamit ang isang sled na may magnet para sa anumang posibleng debris ng meteorite. Bagamat marami ang tumututol sa teorya ni Loeb sa mundo ng siyensya, nakalikom na siya ng $500,000 sa kabila ng ilang mga pag-aalinlangan. Tanging 2 interstellar object lamang ang natuklasan ng mga scientists bukod sa CNEOS 2014-0-08 at Oumuamua. Noong 2019, natuklasan ng isang lay observer ang kometang naglalakbay sa solar system sa bilis ng 110,000 miles per hour. Natuklasan din ni Amir Siraj at Loeb ang isa pang posibleng interstellar meteor sa CNEOS database noon naman Setyembre. At kung ito nga ba isang debris ng alien o isang meteoroid lamang ay hindi pa natin malalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.